So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po yung magsishare dito po sa ating ginagawang gabi devotion at nandito na nga po tayo sa Joshua chapter 11 at ang aking pong share ay dito po sa verses 1 to 3 at sinasabi nga po sa talatang ito, tinalo ni Joshua si Jabin at mga kasama nito. Nang nabalitaan ni Jabin, hari ng Hasur, ang ganitong pangyayari, nagpasabi siya kay Jobab, hari ng Madon, at mga hari ng Simron at Aksap. Pinabalitaan din niya ang mga hari ng Kaburulan sa dakong Hilaga, sa kapatagan ng Jordan, sa timog ng lawa ng Sineret, at ng kapatagan hanggang sa baybayin ng Dur sa gawing kanluran. Nagpasabi rin siya sa mga Kananeyo na magkabilang panig ng ilog ng Jordan, sa mga Amoreyo, Heteo at Perseo. Nagpadala rin siya ng mensahe sa mga Hibuseo na naninirahan sa Kaburulan at sa mga Hibita na naninirahan sa paanan ng bundok ng Hermon, lupain ng Mispa. Purihin po, Panginoon, sa pagkabasa ng banal na salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. At muli tayo po mag-share sa ating daily devotion dito sa Joshua chapter 11 verse 4 hanggang 6. At sila'y lumabas, sila at ang kanilang mga hukbo na kasama nila. Maraming tao na gaya ng mga buhangin na nasa baybayin ng dagat, sa karamihan na may mga kabayo at mga karo na totoong marami. At ang lahat ng mga haring ito ay nagpipisan, at sila ay naparoon at humantong na magkakasama sa tubig ng Merom upang makipaglaban sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Joshua, huwag kang matakot ng dahil sa kanila, sapagkat bukas na ganitong oras ay ibibigay ko sila lahat ng patay sa harap ng Israel. Inyong pipilayan ang kanilang mga kabayo at sisilaban ng apoy ang kanilang mga karo. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon Joshua chapter 11 verse 7 to 9. Sa gayoy biglang naparoon si Jose at ang buong bayan, pandigma na kasama niya laban sa kanila sa tabi ng tubig ng Merom, at numaluhong sila sa kanila. At ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel, at sinaktan nila at hinabol nila sila hanggang sa malaking Sidon, at hanggang sa Mispropikmem, at hanggang sa libis ng Mispa, sa dakong silangan, at sinaktan nila sila hanggang sa wala silang iniwan sa kanila na labi. At ginawa ni Jose sa kanilang ang gaya ng inuutos ng Panginoon sa kanya, kanyang pinalaya ang kanilang mga kabayo at sinilaban ng apoy ang kanilang mga karo. Amen. Ngayon babasahin ko po Joshua chapter 11 verse 10 to 12. At bumalik si Joshua ng panahong yaon at sinakop ang Hasor, at sinugatan nagtabak ng hari diyaon, sapagkat ang Hasor naguna ay pangulo naglahat mga kariyang niyaon, at kanilang sinugatan nagtalim nagtabak ang lahat na tao na nandoon, na kanilang lubos na nilipor, walang naiwan na may hininga, at kaniyang sinilaban nag-apoy ang Hasor, at ang lahat ng mga bayan ng mga haring
yaon at ang lahat ng mga hari ng mga yaon ay sinakop ni Josue. At sinugatan niya sila ng talim ng tabak at lubos na nilipol sila, gaya ng inutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Joshua Kapitulo 11, versikulo 13 hanggang sa 16. Ito po ang sinasabi. Ngunit tungkol sa mga bayang natatayo sa kanilang mga bunton, ay walang sinunog ang Israel sa mga yaon, liban sa Hasor lamang na sinunog ni Joshua. At ang lahat na samsam sa mga bayang ito at ang mga hayop ay kinuha ang mga anak ni Israel na pinakasamsam para sa kanilang sarili. Ngunit ang bawat tao ay sinugatan nila ng talim ng tabak hanggang sa kanilang nalipol sila, ni hindi nag-iwan sila ng anumang may hininga. Kung paanong nag-utos ang Panginoon kay Moises sa kanyang lingkod, ay gayong nag-utos si Moises kay Joshua. At gayon ang ginawa ni Joshua, wala siyang iniwang hindi iyari sa lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Sa gayoy sinakop ni Joshua ang buong lupaing yaon, ang lupaing maburol at ang buong timugan, at ang buong lupain ng Gusin at ang mababang lupain, at ang Araba at ang lupaing maburol ng Israel, at ang mababang lupain ni Yaon. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking share ay makikita sa Joshua Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 19. Ito po ay kay Mera. Ito po ang nakasulat. Mula sa bundok ng halak na paahon sa Sir hanggang sa Baalgad sa libis ng Libano sa baba ng bundok Hermon, at kinuha niyang lahat nilang hari at sinaktan niya sila at pinapatay niya sila. Si Joshua ay nagpagdigmaan malaong panahon sa lahat ng mga haring yaon. Walang bayan na nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel, liban ang mga Hebeo ng mga taga-Gabaon. Kanilang kinuhang lahat sa pagbaka. Yan lang po. Purihin Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat at ibabasa ko po ngayon si Ate Luz dito sa Joshua chapter 11 verse 20 hanggang 23. Walang bayan na nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel liban ang mga Hebeo na mga taga-Gabaon. Kanilang kinuhang lahat sa pakikipagbaka sapagkat inakala nga ng Panginoon na papagmatigasin ang kanilang puso upang pumaroon laban sa Israel sa pakikipagbaka, upang kanilang malipon silang lubos na huwag silang magtampo ng biyaya kundi kanyang malipol sila gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At maparoon si Joshua ng panahong yaon at nilipon ang mga anasyo mula sa lupaing maburol sa Hebron, sa Dibir, sa Anab, at sa buong lupaing maburol ng Juda, at sa buong lupaing maburol ng Israel. Nilipol silang lubos ni Joshua sa 10 ng kanilang mga bayan. Walang naiwan sa mga anesyo sa lupain ng mga anak ni Israel sa Gaza, at sagat sa Asdod lamang nagiwan siya ng ilan. Gayon sinakop ni Joshua ang buong lupain ayon sa lahat ng sinalita ng Panginoon kay Moises, at ibinigay ni Joshua na pinakamana sa Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi sa ngayon at kanilang mga lipi, at ang lupain ay nagpahinga ng pakikipagdigma. Amen.